umaga. Hi! Kumusta kayo? Ako nga pala si Angela Joanne Navatas. Nasa ikapitong baitang na ngayon. Maliit man akong tingnan, pero napakalaki ng aking pangarap. Oo! Tama ka nang narinig. Di lang para sa akin, kundi para sa aking pamilya. Para kay ama, kay ina, sa aking mga kapatid, pinsan, at lalong higit sa aking pinakamamahal na lola. Ikaw, ano ang pangarap mo? Ano ang gusto mo paglaki? Oo, ikaw nga. Ikaw na nasa harapan ko. Madalas man nila akong tuksuhin na kahit taas daw ng pangarap ko. Samantala, kay liit-liit ko at mahirap lang naman daw kami. Minsan sambit sa akin ng kapitbahay naming chismosa na si Aling Maling at sumigunda pa si Aling Carlota na inggitera. Sabay irak at sinabing, "Sus, Ineng! Kay daming pangkakaining bigas!" Hays! Sa dinadami-dami ng tao sa paligid, ba't pang mga to ang naging kapitbahay ko? Mukhang pinatas na at inako ang kapaitan sa mundo. Gayunpaman, alam mo bang, minsan ay hindi ako nagpapaantig sa mga sinasabing katulad nila Aling Maling at Carlota. Bukod kasi sa kanila ay kay dami pang katulad nila ang mga walang bilib sa akin. Nais kong maging abogada o dili kaya'y doktora. Nais kong ipaglaban ang kaso ni Ama at mamuhay kami ng mag-anak ng masagana at maligaya. At kung doktora naman, yan ay dahil sa kung ano-anong iniindang sakit ni Lola. Uy! Bitinahagi sa kwento ko si Lola. Siyempre naman, istrikto lang siya at mukhang suplada. Kaya nga, takot ang mga kaklase ko sa din makalapit sila sa bahay ni Lola. Bago pa sila makalapit sa tarangkahan ng bahay ni Lola, nagtutulakan pa sila kung sinong unang tatawag o babati kaya. At kung nasa labas naman si Lola, nanginginig pa sila at naundan sa kaba. Pero hindi nila alam. Sa panlabas na anyo lang at sa tingin nila, mabalasik si Lola. Mahal na mahal kaya kami nun. Biruin mo, kaming limang magkakapatid ay nakaya niyang alagaan kahit makahagdan lang ang pagitan ng aming edad. Simula kasi na makulong si Ama, si Inay nang nagtrabaho sa Maynila upang matustusan ang aming eskwela. Si Inay na may mabait at alam naming na ibibigay din ang aming pangangailangan kahit di naman sapat. At kahit papaano, si Lola ang naghahanap ng pangpupuno kung may kulang. Pero kamakailan lang, lumawag ang inay. Sa malas ko, ay masamang balita ang laman. Nangungunot kasi ang noo ni Lola at mukhang nag-aaway sila. May mga ilang salita rin akong narinig na hindi maganda. Simula nang makausap ni Lola si Inay, maghapong di na umimik ang Lola. Napapaisip ako kung ano kaya. Sa tingin mo kaya? Ano kaya sa palagay mo? Ate, bakit kaya? Pagkatapos kumain, pinaligpit na ni Lola ang aming hapagkainan at pinaayos na ang higaan ng aking mga kapatid. At pagkatapos daw, ay kakausapin ako ng Lola. May halong kaba ang dibdib ko. Sa buong maghapon na di siya umimik, ngayong gabi lang siya nagsalita at ako raw ang kanyang kakausapin. Para saan kaya? Ano kaya ang problema? Kalaunan, naupo ako sa mesa. Lumapit sa akin si Lola at niyakap ako ng mahigpit. Di ko maunawaan kung bakit, sapagkat kasabay ng pagyakap niya sa akin, ay nag-uunahan na ang kanyang luha. Sabi niya sa akin, tandaan ko raw na mahal daw niya kaming magkakapatid. At kahit pa paano, huwag ko raw papabayaan ang aking mga nakababatang kapatid. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Nalaman ko na lang na si Inay pa rin sumama na sa bago niyang asawa at wala na itong pakialam sa amin. Bahala na daw si Lola sa amin. Kaya pala'y ganun lang galit kanina ni Lola
Nagtiim ang aking mga bagang at nalungkot sa mga balita. Habang patuloy ang pagbabalik ng mga salitang binitawan ni inay, nakatulog ako ng umiiyak. At pagbukang liwayway, pagsilip ng unang liwanag sa siwang ng aming bintana, napabalikos na ako at mukhang di pa ata nagigising si Lola. Nakakapanibago ito sapagkat nauna pa sa manok magising si Lola. Kaya't pupuntahan ko siya sa papag na kanyang hinihigaan. Ang himbing ng tulog ni Lola. Inalog ko siya. Hindi siya tumitinag. Inalog kong muli, pero walang kilos na naganap. Tinignan kong mabuti ang kaniyang tiyan. Madalas kasi, yan ang aking tinitignan kapag chinecheck ko ang aking mga kapatid, maging si Lola pag natutulog na.